Treasure hunting weekend mga katiats. Kami ngayon ay papunta sa isang site kung saan itong site na ito ay mayroong history of Japanese occupation noong World War II. Ito ay napakalayong lugar, bandang Cagayan ito eh. Malayo siya. Gumasto si katiats eh, para lang mabisita natin. Okay, so binaybay namin tong creek niya. Dito ito binutas talaga yan. Naghanap tayo, ang hinahanap natin dito ay marker, and then malapit sa marker ay may mga counter sign. Yun ang palatandaan na ang creek nyo ay mayroong nakabaon na World War II treasures. Kapag nakakita kayo halimbawa ng bilog or triangle or square na buta sa bato na man-made, sa unahan yan ay mayroon talagang counter sign yan. Pwedeng 2 or 3 counter sign na makikita nyo na nagturuan sila. Yung isa tinuturo yung isa naman bumalik sa unang marker. Kapag ganyan na mayroong mga nagtuturo-turo na mga sign facing each other, so yan na yung lugar na mayroong nakabaon. Ngayon ang paghanap niyan ay of course sa analysis at detection, dalawa. Analyze niyo muna kung maituro niyo sa analysis ang lugar ay para ma-pinpoint ay gagamitan talaga yan ng mga scanners or metal detector or mga manual na gamit katulad ng itong paborito ko, dowsing eh. Hindi ako move on sa dowsing. Magaling talaga ang dowsing. Kasi kahit mga ore, metal ore, yung rock na may ore, na may iron content, maridetect yan ng dowsing. Kaya maganda nga kung makadetect kayo ng bato na nagmamagnet. Kasi pwedeng meteorite yan na nakabaon ng matagal na. Kaya kapag nakapulot kayo ng bato sa paghukay nyo at na-detect din yun ng inyong gamit, huwag nyong itapon. Kapag mabigat, gamitan nyo ng magnet. Kapag nagdikit ang magnet, kandidato na yan na meteor yan. Pero hindi pa rin sure, yan ay meteor maybe pa rin. Pero dalhin sa bahay at doon nyo kilatisin ng mabuti. Meron akong upload kung paano tingnan ang totoong mga meteors. Hanapin nyo lang dito sa mga videos ko sa channel na ito ang paano titingnan kung meteor ang inyong mga napulot na bato. Alright, sa treasure hunting ay huwag palaging gold bars ang hanapin. Pati na meteorites, kasi ang meteorites ay kasing mahal ng ginto. Maraming na milyonaryo niyan. At kung meron kayo niyan, of course, kontakin nyo yung kaibigan ko, si Baron Ong. Baron Ong, hanapin nyo sa Facebook. Ang kanyang Facebook ay merong profile picture na kahoy. Bumibili kasi yun ng yung kahoy na mahal, diba? Kaya hanapin nyo yan. Ngayon, punta tayo sa ating analysis sa site na ito. Yung nakita natin na bilog ito at medyo malalim siya. At hindi siya smooth, parang chinisil talaga. At meron siyang nagaganyan, no? Parang ulo siya ng pagong. Parang pagong nga siya na bilog ang likod. At kung tingnan natin, ang direksyon niyan ay papunta rito, which is ang tinuro niyan na isang bato na hugis arrow. Tinatawag natin na arrowhead or arrowway. Okay, tingnan natin. So ito yan. Dito yung bato na merong bilog at merong ulo. So mga ganyan. At automatic. Yan. So ito yung malalaman natin kung merong something na nakabaon, kasi ang mga bato ay nagtuturo sila 2 beses, 3 beses, pinakamarami ang 3 beses na pag counter ng mga bato na may hugis at may marka. So ito yung may hugis na bato, para siyang yung front ng bangka, di ba? Nagaganyan. Ayan, no? At kung kunin natin ang gitna niyan, papunta siya dito. So ito yung tinuturo niya na area.
Ngayon, paano ba natin malaman na hanggang dito lang tayo? O baka sa unahan pa yan, di ba? So ang gawin, tingnan din sa unahan, diretso ito, kung anong meron doon. Ipagtingin namin, wala nang bato doon sa unahan. At ang creek ay narito lang sa likuran. Ngayon, merong ito, yellow bamboo ito na grupo, itong dito. Yellow bamboo na maliliit, yung parang daliri lang ang laki. So yan ay tinatawag na Japanese bamboo. Yung mga ganyan, maliliit lang talaga. At sa unahan din ito, napansin nyo, merong malaking bato, yung may nakatayo. Ito, may pagka-pyramid shape siya, nakaganyan. Ngayon, kung sukatin natin yan, ang distansya ng tatlong elemento na yan. So ito yung arrow shape rock. Ito yung Japanese bamboo. I-connect natin doon sa pyramid rock at balik tayo dito. So ang distansya niyan ay magkapareho. So equilateral. So malaman kagad natin na bakit magkapareho. So kagad meron tayong makuhang teorya diyan, analysis na dito sa gitna. Okay, at kung tingnan din natin yan sa arrowway rock, ito kunin natin dito ang gitna nito, project natin dito sa dulo at idiretso natin doon. So ito na portion, di ba? Ito yung ating digging spot. Ngayon mamaya malaman natin yan kung meron talagang detection yan, kasi gamitan natin yan ng locator, pendulum at saka dowsing rod. At kapag dyan malakas ang detection, so ibig sabihin pwedeng tama tayo sa ating triangulation of markers. So yan, na-confine siya, enclose siya sa triangle, so sa gitna nito. Okay, at pwede ring nasa bamboo. Ayan, dalawa lang yan. It's either bamboo or dito sa tinuturo nitong bato na ito. So malaman na natin yan sa ating kagamitan. Yun ang pangalawang mag-confirm. Sa analysis kasi, confirm na natin na dito na banda sa tinuturo ng arrowway rock. So ito talaga yun sa analysis. Nag-umpisa siya dito sa pagong, and then tinuturo yan. Bakit tinuturo yan? Kasi pwedeng final pointer ito to digging spot, at tinuturo niya ito. At meron siyang isa pang marker na hindi nawawala, ang Japanese bamboo. Ayan. At itong dito, pyramid rock, ay pwedeng pangatlong counter sign siya. So yan, maganda. Kaya napili natin tong, kasi itong pagpunta namin dito, wala namang nagturo na dito tayo mag-detect. Talagang na-discover natin to. Kaya napunta tayo dito kasi merong history ang may-ari, itong kasama namin. Merong history daw diyan na diyan nakatira ang mga Hapon. Ito na creek, dito na creek mismo. Kaya nga binisita natin at naghanap tayo ng mga posibleng marker. So ito yung magandang nakita natin. Wala lang iba sa lugar na ito. Imagine ito, kahit mag-ikot tayo dito ng isang araw, itong bato na ito lang yung kakaibang hugis talaga na bato. Bakit ganun na parang bangka? Diba? Tsaka may marker, merong counter sign. Kaya kapag merong ganyan sa lugar nyo, sa creek nyo, malalaman nyo na may nakabaon. Kasi makakita kayo ng kakaibang hugis na bato, kagaya nito, pinurma na bato, parang dulo ng bangka, diba? At din makakita rin kayo ng marka. Ito, bilog na may ulo. At din makakita na naman kayo ng counter marker pa rin
dito, itong grupo ng bamboo. And din sa harap niyan, meron kakaiba ring nahugis, pyramid. Kaya dyan pa lamang maghinala na tayo na aba, parang sinadya ito ah. So dyan napapasok yung kagamitan nyo, kagamitan natin. Siya nga pala, tawag kayo sa Bourbon Electronica kung nais nyong bumili ng kagamitan. Hanapin nyo si Roniel Bourbon. Roniel, marami kasi sila doon. Si Roniel ang hanapin. Roniel, ang kanyang numero, tawagan nyo. Mabait na tao yan, si Roniel. Tawagan nyo lang sa kanyang numero 0975 6675 030. So yan ang kanyang numero. Pwede kayong magtanong sa kanya kung anong swak sa budget nyo. Kasi meron namang talaga, budget kailangan ang pagbili ng kagamitan. So dapat alam nyo kung anong hinahanap nyo. Kung hinahanap nyo ay giveaway at mga quick deposit, so doon lang muna kayo sa mga metal detector na makakaabot ng 2 meters. Pwede na yun. Pero kung medyo malalim-lalim ang hinahanap nyo, mga sabihin natin mga medium deposit, yung nakabaon sa 4 meters, 7 meters, ganyan yung mga medium. So kailangan na ng entry level metal detector, medyo mahal-mahal na. Umaabot na yun ng 100,000 mahigit hanggang 200,000. Medyo mahal na. At kung gusto niyo ng mga scanner, mas mahal na. Aabot na ng almost 1 million. Umpisa sa 300,000 to 1 million. Makakabili na kayo ng scanner. Okay, so yan. Tawagan nyo lang si Roniel 0975-6675-030. Pakisabi na ako ang nagrekomenda para ma-estima kayo ng eksakto. Okay, balik tayo sa ating video. Alright, so eto na. Mga ka-TH, inumpisahan na natin. Dowsing rod muna tayo kasi mas mabilis ang dowsing rod magturo eh. Kapag na-master nyo ang dowsing rod, talagang makakahanap yan ng ng something na kakaiba sa lupa. Pero ito lang ang palagi nyong tandaan na halimbawa nag-ikis ang inyong dowsing at paghukay nyo bato ang nakita nyo. Ang bato na yan ay i-testing nyo sa magnet. Kasi karamihan ng na-detect ng dowsing ay mga bato na metallic or mayroong iron content. At alam niyo bang iniisip ko ay pwedeng meteor yan, pwedeng meteorite na nabaon na ng matagal. Kasi ngayon ang style namin ay nagdadala kami ng maliliit na magnet. At kapag naghukay sa area na na-detect ng dowsing ay tinitesting namin ng magnet yung bato, at kapag dumikit dadalhin namin yun sa bahay and then hatiin namin, lagariin namin ang gitna at siya sander or itong linisin siya sa grinder at makikita doon ang pattern ng meteor. Okay, meron tayong upload niyan sa ating dito sa ating channel kung paano tingnan kung meteor. Meron akong video upload last month ng ganyan. Meron ding i-testing dyan ng chemical sa bato at kapag nag-pink siya, confirm na meteor ang bato na nagmamagnet. Maraming bato na nagmamagnet, hindi natin alam kasi hindi natin tinitesting ang bato eh. Malalaman niya na metallic na bato kasi mabigat. And then pag i-testing niya sa magnet, dumidikit talaga. Maraming ganyan sa lupa natin sa Pilipinas. Pero ganun ang tsansa na magiging meteor ay napakalaki ang tsansa na sa
ang tsansa is 1:100. Pwede na. So 100 ka bato na nagmagnet, pwedeng isa diyan ay meteor. Alam na natin ang meteor ay kasing mahal yan ng ginto. Kaya kapag nakakuha kayo ng isang meteor, ay pwedeng milyonaryo na kayo. Alright, so maganda ang ating detection at nag-ikis siya doon mismo sa malapit sa Japanese bamboo, which is malapit-lapit doon sa tinuturo ng arrow rock or itong pointer rock na triangular. Okay, so hanggang sa muli mga katiyat, sabi magpaalam na, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel para palagi kayong updated sa mga bagong uploads. Paalam!